Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. May mga nakaraan bang mas mabuting ibaon na lang sa limot? O may mga sugat na kailangan muling buksan para tuluyang maghilom? Paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ay siya ring wumasak nito sa isang iglap? At paano kung pagkatapos ng maraming taon, kakatok siyang muli sa puso mong matagal mo nang isinara? Bubuksan mo ba ito o hahayaan na lang na manatiling kandado magpakailanman? Samahan ninyo ako sa isang panibagong kwento ng pag-ibig, pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Ito ang kwento ni Liwayway at Amihan. Ito ang bagong Liwayway. Ang malamig at artipisyal na hangin sa loob ng eroplano ay parang musika sa pandinig ni Liwayway Alcantara. Para sa kanya, ang bawat paglipad ay isang paalala ng kanyang tagumpay. Bilang CEO ng Maharlika Airways, ang pinakamalaking airline sa bansa, ang langit ang kanyang kaharian. Suot ang isang itim na business suit na tila hinulma para sa kanyang katawan. Malamig ang kanyang mga matang sinusuri, ang mga dokumento sa kanyang harapan. Bawat pirma, bawat desisyon ay nagpapatibay sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili sa loob ng 7 taon. Miss Alcantara, gusto niyo po ba ng kape? Tanong ng kanyang assistant na si Ana, na may halong pag-iingat sa boses. Hindi man lang inangat ni Liwayway ang kanyang tingin mula sa mga papel. Mamaya na, Ana, siguraduhin mong nakahanda na ang lahat para sa meeting natin pagdating sa Sydney. Opo, ma'am. Isang mahinang tunog ang narinig mula sa speakers ng eroplano, hudyat na may magsasalita mula sa cockpit. Karaniwan, hindi ito pinapansin ni Liwayway. Ngunit ang boses na sumunod ay tila isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng kanyang natutulog na nakaraan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. This is your captain speaking. Ang pluma na hawak ni Liwayway ay nahulog mula sa kanyang mga daliri, lumikha ng isang maliit na ingay sa katahimikan ng business class. Ang boses na yon, kalmado, propesyonal, at malalim. Isang boses na minsan ay bumubulong sa kanya ng mga pangarap sa ilalim ng puno ng akasya sa kanilang unibersidad. Isang boses na 7 taon na niyang pilit na kinakalimutan. We are currently cruising at an altitude of 30,000 feet. Inaasahan po natin ang isang matiwasay na biyahe patungong Sydney, Australia. Once again, welcome aboard Maharlika Airways. Ako po ang inyong kapitan, Amihan Salcedo. Amihan Salcedo. Ang pangalan ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga letra sa dokumento sa kanyang harapan ay biglang lumabo. Ang hangin sa paligid niya ay tila naubos. Hindi maaari. Sa dinami-dami ng piloto sa Maharlika Airways, bakit siya pa? Bakit ngayon pa? Sa pinakamahalagang biyahe ng kanyang karera. Ma'am, ayos lang po kayo? Namumutla po kayo? Nag-aalalang tanong ni Ana. Itinaas ni Liwayway ang kanyang kamay, isang senyales na huwag siyang istorbohin. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili, ang pagtibok ng kanyang puso, na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pinulot niya ang pluma, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang masayang hapon, nakahiga sila sa damuhan, magkahawak kamay. Pangarap kong maging piloto, Liway, sabi ni Han noon. Ang palayaw na siya lang ang tumatawag. Para kahit nasaan ako, palagi akong nakatingin sa parehong langit na tinitingnan mo. Ang pangakong yon ay naging abo. Isang araw, bigla na lang siyang nawala. Walang tawag, walang text, walang paalam. Para siyang isang bula na naglaho, dala ang lahat ng pangarap at pag-ibig ni Liwayway. Ang sakit. Ang sakit na yon ang nagtulak sa kanya na maging sino siya ngayon. Ang sakit na yon ang naging gasolina niya para akyatin ang hagdan ng korporasyon. At ngayon, ang pinagmulan ng sakit na yon ay nasa kabilang pader lang. Kinokontrol ang eroplanong sinasakyan niya.
Ang buong biyahe ay isang impyerno para kay Liwayway. Hindi niya malunok ang pagkain na inihain sa kanya. Ang bawat anunsyo mula sa cockpit ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na iwinawaksi ang mga alaala. Ngunit lalo lang itong lumilinaw. Nang sa wakas ay inanunsyo na ang kanilang paglapag, nakahinga siya ng maluwag. Tapos na. Kailangan niya lang makalabas ng eroplanong ito nang hindi sila nagkikita. Pagbukas ng pinto ng eroplano, nakita niya mula sa kanyang upuan ang mga piloto na nakatayo malapit sa labasan ng cockpit, sumasalubong sa mga pasahero. At nandoon siya, si Amihan, mas matangkad, mas malapad ang balikat, at may isang uri ng lungkot sa kanyang mga mata na hindi niya nakita noon. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo. Isang segundong puno ng 7 taon ng mga tanong, ng galit at ng sakit. Agad na iniwas ni Liwayway ang kanyang tingin. Ana, tumawag ka sa ground crew. Mabilis niyang utos, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Sabihin mo kailangan kong dumaan sa ibang exit. May kailangan akong asikasuhin. Agad. Nagtataka man ay agad na sumunod si Ana. Habang naglalakad si Liwayway sa pasilyo ng paliparan, palayo sa lalaking winasak ang kanyang puso, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot, ang kirot ng pag-iisa. Ngunit binaliwala niya ito. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa ilalim ng puno ng akasya. Isa na siyang CEO, isang reyna sa kanyang sariling kaharian. Nakarating siya sa kanyang hotel suite na may malawak na tanawin ng Sydney Harbor. Sa wakas, ligtas, malayo sa kanya. Tinanggal niya ang kanyang blazer at huminga ng malalim. Pinipilit na ibalik ang focus sa kanyang misyon. Ang kontratang ito ang magpapatunay sa lahat, lalo na sa kanyang ama. Nakarapat dapat siya. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono, isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ito at ang kanyang mundo ay muling huminto. Liway, mag-usap tayo. Please, Han. Tinitigan ni Liwayway ang screen ng kanyang telepono na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw. Ang pangalang Han, sa dulo ng mensahe ay parang isang multo mula sa nakaraan. Isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na hukay ng kanyang alaala. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng galit. Ang mga gabing walang tulog, ang mga una na basang-basa sa luha, ang pakiramdam na para siyang isang basag na salamin na hindi na kailanman mabubuo. Paano niya nagagawang magparamdam ngayon na para bang wala lang ang lahat, na para bang ang 7 taon ng katahimikan ay isang simpleng pagitan lamang? Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang delete button. Burado. Tulad ng kung paano niya binura si Amihan Salcedo sa kanyang buhay. Hindi na. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Hinding-hindi na muli. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa trabaho. Nag-review siya ng mga presentasyon, nagsaliksik tungkol sa mga taong kanyang makakaharap, at pinag-aralan ang bawat detalye ng kontrata. Ito ang kanyang mundo ngayon. Isang mundong kontrolado. Walang puwang para sa emosyon. Walang lugar para sa mga multo ng nakaraan. Kinabukasan, tumawag ang kanyang ama, si Don Ricardo Alcantara. Anak, kamusta ang pagdating mo dyan? Ang boses ng kanyang ama ay malalim at makapangyarihan, tulad ng dati. Ito ang boses na humulma sa kanya, ang boses na nagbigay sa kanya ng lakas at ambisyon. Everything is in order, Papa. Sagot ni Liwayway, ang kanyang tono ay professional. I'm ready for the initial meetings tomorrow. Mabuti. Tandaan mo, Liwayway, ang kontratang ito ay hindi lang para sa Maharlika. Ito ay para sa pangalan ng pamilya Alcantara. May pagbabago sa tono ng kanyang ama, isang babala. At mag-iingat ka dyan. Alam mo naman ang Silangan Air, gagawin nila ang lahat para makuha ang deal na yan.
Huwag kang magtitiwala basta-basta. Ang Silangan Air, ang kanilang pinakamalaking katunggali. Kilala sila sa kanilang agresibong taktika at kung minsan, maruruming pamamaraan. I know, Papa. I can handle them. Alam ko, sagot ni Don Ricardo. May halong pagmamalaki sa boses nito na nagbigay ng kaunting init sa puso ni Liwayway. Iyon lang ang kailangan niya. Ang pagkilala mula sa kanyang ama. Pagkatapos ng tawag, nakaramdam si Liwayway ng bigat. Ang presyo ng trabaho, ang biglaang paglitaw ni Amihan, ang babala ng kanyang ama. Lahat ay tila sumasakal sa kanya. Kailangan niya ng hangin. Nang gumabi, nagpasya siyang maglakad-lakad. Ang mga ilaw ng Sydney ay kumikinang na parang mga hiyas sa madilim na tela ng gabi. Dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa sikat na opera house. Ang puting istruktura nito ay tila isang barkong naglalayag sa gabi. Habang nakatayo sa gilid ng tubig, pinagmamasdan ang mga alon na marahang humahampas sa pader. Isang pakiramdam ng kalungkutan ang biglang bumalot sa kanya. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, ng lahat ng kapangyarihan at yaman, narito siya, mag-isa sa isang banyagang lungsod. Maganda rito, di ba? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Ang parehong boses na narinig niya sa eroplano. Napapikit si Liwayway ng mariin. Bakit? Bakit kailangang mangyari ito? Dahan-dahan siyang lumingon at naroon nga siya. Si Amihan, nakasuot ng simpleng jacket at maong, nakatayo ilang talampakan mula sa kanya. Ang hangin ay marahang tinatangay ang ilang hibla ng kanyang buhok. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay kasing lamig ng hangin ng gabi. May layover ako. 2 araw. Paliwanag ni Amihan. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Nakita lang kita na naglalakad. Sinundan kita. Stalker ka na pala ngayon, bukod sa pagiging piloto? Ang mga salita ay mas matalim kaysa sa kanyang intensyon. Nasaktan si Amihan sa kanyang sinabi, ngunit hindi niya ito ipinakita. Liway, gusto ko lang talagang mag-usap. Nag-text ka na. Binura ko. Hindi pa ba malinaw na mensahe yon? 7 taon, Liway. 7 taon akong naghintay ng pagkakataon na to. Tumawa si Liwayway, isang tawang walang kagalakan. Naghintay? O nagtago? Dahil sa pagkakaalam ko, madali lang akong hanapin, pero hindi ka nagpakita. Hindi ka tumawag, kaya huwag mo akong bibigyan ng kasinungalingan na, yan Amihan. Yumuko si Amihan, tila pasan ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Hindi ganon kasimple. Para sa akin, simple lang. Giit ni Liwayway. Humakbang siya palapit, ang galit sa kanyang mga mata ay nag-aalab. Iniwan mo ako. Tinapos mo ang lahat ng walang kahit isang salita. At ngayon, inaasahan mong makikinig ako sa'yo na parang wala lang? Sino ka sa akala mo? Ang bawat salita ay isang dagok. Alam niyang nasasaktan niya ito at sa isang masamang bahagi ng kanyang puso. Gusto niyang maramdaman ni Amihan kahit katiting lang ng sakit na dinulot nito sa kanya. Hindi na sumagot si Amihan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi at mga sugat na hindi pa naghihilom. Sa huli, si Liwayway na ang unang sumuko. Hindi niya kayang manatili roon. Ang bawat segundo na kasama niya si Amihan ay unti-unting ginigiba ang mga pader na matagal niyang itinayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Captain Salcedo. Ang paggamit niya sa apelyido nito ay sinadya. Isang pader, isang distansya, isang paalala sa kanilang dalawa na hindi na sila ang dating Liway at Han. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi siya lumingon kahit na nararamdaman niya ang mga mata ni Amihan na nakasunod sa bawat galaw niya. Hanggang sa lamunin na siya ng mga anino ng Sydney, naging matagumpay ang mga paunang pakikipagpulong ni Liwayway. Ramdam niya ang respeto,
at paghanga mula sa mga Australian counterparts. Ang kontratang pinapangarap niya ay abot kamay na lamang. Para ipagdiwang ang maliit na tagumpay na ito at para na rin takasan ang mga alaalang pilit na bumabalik, nagpasya siyang pumunta sa isang bar malapit sa kanyang hotel. Isang lugar na may kakaibang pangalan, Tadhana Bar. Tadhana, mahinang sabi niya habang pinagmamasdan ang pangalan ng bar na nakaukit sa kahoy. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung totoo man ang tadhana, tila mahilig itong paglaruan siya. Ang loob ng bar ay elegante at hindi gaanong maingay. Perpekto para sa isang taong gustong mapag-isa. Umupo si Liwayway sa isang sulok, umorder ng isang baso ng red wine at hinayaan ang kanyang isip na lumipad. Subalit kahit anong pilit niya, ang mukha ni Amihan ang palaging bumabalik. Ang lungkot sa mga mata nito, hindi ganun kasimple. Ano ang ibig sabihin noon? Anong komplikasyon ang maaaring maging dahilan para iwan mo ang isang tao nang walang paalam? Napailing si Liwayway. Hindi na siya magpapadala sa drama. Tapos na siya roon. Itinaas niya ang kanyang baso, isang tahimik na pagpupugay sa kanyang sarili. Para sa babaeng natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Mag-isang umiinom ang isang magandang binibini. Isang lalaking nasa mid-40s, nakasuot ng mamahaling suit, ang lumapit sa kanyang mesa. May dala itong isang baso ng alak at isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Agad na nakaramdam ng pagkailang si Liwayway. "I'm waiting for someone." Malamig niyang sagot. Umaasang yon na ang hudyat para umalis ito. Ngunit hindi ito natinag. Umupo ito sa tapat niya ng walang paanyaya. "Talaga? Mukhang na-late yata siya. Samahan na muna kita." Amoy alak ang hininga nito. "Ako nga pala si David. I'm in logistics." "I'm not interested," matigas na sabi ni Liwayway. "Huwag ka namang ganyan, miss. Isang inuman lang. Pinapanood kita kanina pa. Mukhang malalim ang iniisip mo. Siguro tungkol sa isang malaking deal? O baka naman tungkol sa silangan?" Biglang natigilan si Liwayway sa huling salitang binanggit nito. Silangan. Paano nito nalaman? Nagkataon lang ba? O baka narinig lang niya sa paligid? Ang babala ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. "Hindi kita kilala," sabi ni Liwayway. Tumayo siya para umalis. Ngunit mabilis na hinawakan ng lalaki ang kanyang braso. Mahigpit. "Sandali lang. Masyado ka namang nagmamadali. Let's talk business. O baka naman pleasure. Bitiwan mo ako." Mariing sabi ni Liwayway. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ang atensyon ng ilang tao sa bar ay napunta na sa kanila. Nakaramdam siya ng takot at hiya. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang braso, ngunit lalo lang itong humigpit. Sabi niya, "Bitiwan mo siya." Isang boses, kalmado ngunit puno ng awtoridad, ang pumagitna. Isang anino ang tumabon sa kanilang mesa. Parehong napatingin si Liwayway at ang lalaki. Nakatayo roon si Amihan. Ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot. Ngayon, nag-aapoy ang mga ito sa galit. Ang kanyang panga ay matigas at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. "At sino ka naman?" Mayabang na tanong ng lalaki. Hindi pa rin binibitiwan si Liwayway. Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, ang mga daliri nito ay marahang pumilipit sa palapulsuhan ng lalaki. Dahan-dahan, ngunit may puwersa. Walang kaabog-abog na pangiwi sa sakit ang lalaki at napilitang bitawan si Liwayway. "Umalis ka na habang nakakapaglakad ka pa," sabi ni Amihan. Ang bawat salita ay may bigat. Nag-aalangan man ay tila nakita ng lalaki ang determinasyon sa mga mata ni Amihan. Nagmura ito ng pabulong, isinukbit ang kanyang coat at nagmamadaling umalis. Naiwan ang isang nakakabinging katahimikan. Nakatayo si Liwayway, hawak ang kanyang braso na medyo namumula. Nakatingin siya kay Amihan, hindi alam kung ano ang sasabihin.
Ang pader na itinayo niya ay unti-unting gumuho dahil sa takot kanina at ngayon, sa pagdating ni Amihan, tuluyan na itong nagkaroon ng mga bitak. Salamat, halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ayaw niyang aminin, ngunit noong mga sandaling iyon, natakot siya at kinasusuklaman niya ang pakiramdam ng pagiging mahina. Tumangulang si Amihan. Ang kanyang mga mata ay lumambot habang tinitingnan ang braso ni Liwayway. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba niya? Umiling si Liwayway. Ayos lang ako. Muli, katahimikan. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Ang galit ni Liwayway ay napalitan ng pagkailang at isang emosyong hindi niya kayang pangalanan. Pasasalamat? Oo, pero may iba pa. Si Amihan ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Liway, alam kong galit ka. May karapatan kang magalit. Pero sana, pakinggan mo ako. Huminga ng malalim si Liwayway. Pinipilit na ibalik ang kanyang malamig na panlabas na anyo. Ngunit nabigo siya. Ang imahe niya kanina, takot at walang magawa, ay sariwa pa sa kanyang isip. At si Amihan ang nagligtas sa kanya. Bakit, Han? Tanong niya. At sa pagkakataong yon, ang pangalang Han ay kusa na lang lumabas sa kanyang mga labi. Bakit mo ako iniwan? Nakita niya ang sakit at pag-asa sa mga mata ni Amihan. Ito na ang pagkakataong hinihintay nito. Hindi kita iniwan, Liway. Pinalaya kita. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang boses ay desperado. Liway, bigyan mo ako ng 5 minuto. 5 minuto lang para ipaliwanag ang lahat. Utang na loob. Ang bawat pagtibok ng puso ni Amihan ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib habang naghihintay siya sa sagot ni Liwayway. 5 minuto. Iyon lang ang hinihiling niya. 5 minuto para subukang itama ang 7 taon ng pagkakamali. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Liwayway, ang digmaan sa pagitan ng galit at ng kakarampot na pagnanais na malaman ang katotohanan. Pagkatapos ng ilang sandaling tila walang katapusan, marahan itong tumango. Isang malaking bigat ang tila na bunot sa balikat ni Amihan. Dinala niya si Liwayway sa isang mas tahimik na bahagi ng bar, sa isang mesang nakatago sa dilim. Saan ako magsisimula? Tanong ni Amihan. Higit sa kanyang sarili, kaysa kay Liwayway, pinaglaruan niya ang baso ng tubig sa kanyang harapan. Ang isip ay bumabalik sa isang gabing sumira sa kanilang dalawa. Simulan mo sa katotohanan. Sagot ni Liwayway. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya. Naghihintay. Huminga ng malalim si Amihan. Mahal na mahal kita noon, Liway. Higit pa sa buhay ko. At alam kong mahal mo rin ako. Isang mabilis na pag-iwas ng tingin mula kay Liwayway. Isang kumpirmasyon. 1 linggo bago ako umalis. Pagpapatuloy niya, nahihirapang bigkasin ang salitang yon. Pinatawag ako ng papa mo, si Don Ricardo. Agad na napatingin sa kanya si Liwayway. May bahid ng pagtataka sa kanyang mukha. Nagkita kami sa opisina niya. Akala ko, gusto niya lang akong kilalanin. Akala ko, bibigyan niya tayo ng kanyang basbas. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Amihan. Pero mali ako. Flashback. Ang opisina ni Don Ricardo Alcantara ay malawak at nakakapanliit. Nakaupo ang batang si Amihan sa isang silyang katad sa tapat ng isang malaking mesa, habang ang ama ni Liwayway ay nakatalikod, nakatingin sa mga ilaw ng syudad mula sa bintana. Mahal mo ba ang anak ko, iho? Tanong ni Don Ricardo. Hindi pa rin lumilingon. Opo, sir. Sobra po. Magalang na sagot ni Amihan. At anong maibibigay mo sa kanya? Dito na ito humarap. Ang mga mata ay matalim na parang agila. Isang buhay na puno ng paghihirap, araw-araw na pag-aalala,
Kung may sapat ba kayong pambayad sa upa? Si Liwayway ay pinalaki ko para sa mas mataas na bagay, hindi para maging asawa ng isang simpleng estudyanteng nangangarap maging piloto. Ang mga salita ay tumama kay Amihan na parang mga bato. Nagsusumikap po ako, sir, para sa kanya. Alam ko, sabi ni Don Ricardo, at nakikita ko ang potensyal mo, kaya bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Lumapit ito sa mesa at inilatag ang 2 folder. Ang unang pagpipilian, hiwalayan mo si Liwayway. Sabihin mo sa kanya na hindi mo na siya mahal. Umalis ka at huwag ka nang magpakita kailanman. Bilang kapalit, ako ang magbabayad para sa pinakamagaling na flight school sa Amerika. Garantisado ang trabaho mo sa Maharlika Airways pagkatapos. Magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. At ang pangalawa, nanginginig na tanong ni Amihan. Ang pangalawa, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay bumaba, puno ng pagbabanta. Ipagpatuloy mo ang relasyon ninyo at sisiguraduhin ko sa lahat ng koneksyon at kapangyarihan ko na hindi ka kailanman makakalipad. Kahit sa pinakamaliit na eroplano. At si Liwayway, papipiliin ko siya. Ako, ang kanyang pamilya at ang kanyang kinabukasan. O ikaw, sa tingin mo, sino ang pipiliin niya, iho? Gumuho ang mundo ni Amihan. End of flashback. Pagkatapos niyang ikwento ang lahat, tumingin si Amihan kay Liwayway. Ang mukha nito ay hindi maipinta. Isang halo ng pagkabigla, pagkalito, at pagtanggi. Pinili ko ang kinabukasan mo, Liway, sabi ni Amihan. Ang boses ay basag. Alam ko na kung papipiliin kita, ako ang pipiliin mo. At dahil doon, tatalikuran mo ang lahat ng pinaghirapan mo, ang pamilya mo. Hindi ko kayang hayaang mangyari yon. Mas gugustuhin ko nang isipin mong isa akong duwag at walang kwentang lalaki, kaysa makita kang malungkot at nagsisisi habang buhay dahil sa akin. Kaya wala kang sinabi? Halos pabulong na tanong ni Liwayway. Anong sasabihin ko? Na ang sarili mong ama ang nagtataboy sa akin palayo? Masisira ka, masisira ang relasyon ninyo. Kaya tiniis ko na lang. Tiniis ko ang bawat araw sa loob ng 7 taon. Dala-dala ang pagsisisi na sana may iba pang paraan. Kinuha ni Amihan ang kanyang pitaka. Mula sa isang nakatagong bulsa, inilabas niya ang isang luma at kupas ng litrato. Ang litrato nilang 2 noong college, nakangiti at walang kamalay-malay sa tadhanang naghihintay sa kanila. Ipinakita niya ito kay Liwayway. Hindi lumipas ang isang araw na hindi kita naisip. Hindi lumipas ang isang araw na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Pero ginawa ko yon dahil mahal kita. At hanggang ngayon, hindi na niya natapos ang sasabihin. Tinitigan ni Liwayway ang litrato. Pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Amihan. Nakita niya ang katotohanan doon. Ang sakit na katulad ng sakit na naramdaman niya. Ngunit ang pagtanggap ay masakit. Ang isiping ang sarili niyang ama, ang may kagagawa ng lahat, ay mas masakit pa kaysa sa pag-abandona. Napatayo si Liwayway, nanginginig ang mga kamay. Hindi. Umiling siya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang paniwalaan. Nagsisinungaling ka. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa 7 taon ng katahimikan. Bago pa man makasagot si Amihan, tumakbo na si Liwayway palabas ng bar. Papalayo sa katotohanang hindi niya kayang harapin. Hindi nakatulog ng maayos si Liwayway. Ang mga salita ni Amihan ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ang kwento tungkol sa kanyang ama, imposible, isang kasinungalingan, isang desperadong paraan para makuha ang kanyang simpatya. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, isang maliit na tinig ang nagtatanong, paano kung totoo? Pinilit niyang iwaksi ang mga isiping yon. Ngayon ang araw ng kanyang pinakamahalagang presentasyon, ang huling yugto para makuha ang kontrata. Kailangan niyang maging matalas.
Kailangan niyang maging perpekto. Hindi ito ang oras para sa emosyonal na kalituhan. Ang Asol Ballroom ng hotel ay puno ng mga ehekutibo mula sa iba't ibang kumpanya. Malamig ang hangin, ngunit mas malamig ang determinasyon sa puso ni Liwayway. Nang tawagin ang kanyang pangalan, tumayo siya nang may kumpiyansa. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang CEO na sanay sa ganitong laban. Sinimulan niya ang kanyang presentasyon. Ang kanyang boses ay matatag, ang kanyang mga argumento ay matibay. Ipinakita niya ang mga numero, ang mga proyeksyon, ang mga benepisyo ng pakikipag-alyansa sa Maharlika Airways. Ngunit habang nagsasalita siya, ang kanyang isip ay hindi mapakali. Ang mga mata niya ay hindi sinasadyang naglilibot sa silid na para bang may hinahanap o iniiwasan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, sa isang iglap na pagtigil para uminom ng tubig, napadako ang kanyang tingin sa isang sulok malapit sa pinto. May isang grupo ng mga lalaking nag-uusap at sa gitna nila, ang puso ni Liwayway ay biglang kumabog ng napakabilis. Ang baso ng tubig ay halos mabitawan niya. Ang lalaking nambastos sa kanya sa Tadhana Bar, naroon siya. Hindi na siya mukhang lasing o magulo. Ngayon, suot niya ay isang plansadong business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at meron siyang suot na name tag. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi mabasa ni Liwayway ang pangalan, ngunit malinaw na malinaw ang logo sa ilalim nito. Isang ibon na may pakpak na kulay ginto. Ang logo ng Silangan Air. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi maaari. Baka nagkakamali lang siya ng tingin. Ngunit hindi. Siya nga iyon. At ang kausap niya ng may kasamang tawanan at pagtapik sa balikat ay walang iba kundi ang CEO mismo ng Silangan Air, si Mr. Eduardo Vargas. Biglang nanumbalik sa alaala ni Liwayway ang mga salitang narinig niya mula sa lalaki noong gabi sa bar. Tungkol sa isang malaking deal o baka naman tungkol sa silangan. Hindi yun isang nagkataong tanong. Iyon ay isang tusong pahiwatig. Natapos niya ang kanyang presentasyon na parang isang robot. Ang kanyang isip ay abala sa pagkonekta ng mga piraso ng palaisipan. Nang magkaroon ng coffee break, nagkunwari siyang kumukuha ng kape malapit sa grupo ng Silangan Air. Sapat na malapit para marinig ang kanilang pinag-uusapan. "Magaling ang ginawa mo kagabi, David," sabi ni Mr. Vargas, tinatapik ang balikat ng lalaki. David pala ang pangalan nito. Kahit hindi mo siya nakuha sa litrato, siguradong na-rattle ang munting reyna. Tingnan mo siya ngayon, parang wala sa sarili. "Sayang nga, boss. Dumating yung piloto niya," sagot ni David. "Kung hindi, baka meron na tayong front page worthy scandal ngayon." Nagtawanan sila. Isang tawanan na puno ng masamang hangarin. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Liwayway. Ang lahat ay planado. Ang pambabastos, ang pagbanggit sa silangan. Ang layunin ay guluhin siya, sirain ang kanyang focus, o mas masahol pa, kumuha ng isang kompromitenteng larawan na magagamit laban sa kanya at sa Maharlika Airways. Ang babala ng kanyang ama. Gagawin nila ang lahat para makuha ang deal na yan. Ang kanyang ama, kung ang babala niya tungkol sa Silangan Air ay totoo. Paano kung ang kwento ni amihan tungkol sa kanya ay totoo rin? Ang teoryang yon ay napakasakit isipin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ito kayang isantabi. Kung may kakayahan ang mga taong ito na gumawa ng ganito karuming plano, ano pa kaya ang kayang gawin ng isang amang desperadong kontrolin ang kinabukasan ng kanyang anak? Isang malaking takot at pagdududa ang bumalot sa kanya. Hindi na niya alam kung sino ang paniniwalaan. Ang mundo niya, na dati itim at puti lamang, ay biglang naging kulay abo. Nang matapos ang coffee break, hindi na siya bumalik sa kanyang upuan. Nagmamadali siyang lumabas ng ballroom. Ang kanyang hininga ay habol. Kailangan niya si amihan. Kailangan niya ng karagdagang patunay. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit.
Naglakad siya sa lobby ng hotel na parang isang taong naliligaw. Ang kanyang isip ay naghahanap ng kasagutan. At doon, sa gitna ng maraming tao, nakita niya si Amihan, nag-iisa sa isang sofa na para bang hinihintay siya. Nilapitan ni Liwayway si Amihan. Ang bawat hakbang ay tila isang malaking desisyon. Ang lalaking nakaupo sa kanyang harapan ay hindi na lang basta isang multo ng nakaraan. Siya na ngayon, ang posibleng tanging sisidlan ng katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Nang makita siya ni Amihan, agad itong napatayo. May pag-aalala sa mga mata nito. "Liway? Ayos ka lang? Bakit ka umalis sa conference?" Hindi agad nakasagot si Liwayway. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na buuin ang mga salita sa kanyang isipan. Yung lalaki sa bar, nakita ko siya. Kumunot ang noo ni Amihan. "Anong ibig mong sabihin?" "Kasama siya ng mga taga-Silangan Air. Isa siya sa kanila," sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig. "Planado ang lahat. Ang pambabastos. Ang paggulo sa akin. Planado nila lahat, Han." Hindi nagulat si Amihan. Sa halip, isang malungkot na pag-unawa ang mababakas sa kanyang mukha. "Alam ko." Natigilan si Liwayway. "Alam mo? Paano?" "Nakita ko siya kanina. Bago magsimula ang conference, nakilala ko agad. Sinundan ko at narinig kong kausap niya sa telepono ang boss niya." Paliwanag ni Amihan. "Kaya ako naghintay dito. Alam kong kapag nalaman mo, kakailanganin mo ng kakampi." Ang salitang kakampi ay tumagos sa puso ni Liwayway. Kailan ba ang huling beses na naramdaman niyang mayroon siyang kakampi bukod sa kanyang sarili? "Kailangan ko ng patunay, Han," sabi niya. Ang kanyang boses ay desperado na. "Tungkol sa sinabi mo kagabi. Tungkol kay Papa. Naniniwala na ako sa iyo tungkol sa silangan. Pero yung tungkol sa kanya, kailangan ko ng higit pa sa isang kwento." Tumango si Amihan na para bang inaasahan na niya ito. Walang salita, binuksan nito ang kanyang daladalang laptop. Inabot nito sa kanya. "Hindi ko naisip na darating ang araw na ipapakita ko to sa'yo. Pero siguro, ito na ang tamang panahon." Sa screen ng laptop ay isang lumang email. Ang nagpadala, Ricardo Alcantara at Maharlika. Comment ang pinadalhan, Amihan Salcedo at student, University.edu. Ang petsa, October 24, 7 taon na ang nakalilipas. Ang araw pagkatapos siyang iwan ni Amihan. Ang puso ni Liwayway ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis habang binabasa niya ang nilalaman. Subject, Confirmation, Salcedo Aviation Scholarship. "Mr. Salcedo, this email serves as official confirmation that your full scholarship to the Phoenix Aviation Academy in Arizona, you say, has been approved and will be fully funded by a private grant under my authority. All necessary documents will be forwarded to you within the week. As per our agreement, I trust in your discretion and commitment. This is for the best, Iho. You have a bright future ahead of you. So does my daughter. Regards, Don Ricardo Alcantara." Bawat salita sa email ay parang isang patalim na sumasaksak sa puso ni Liwayway. Ang petsa, ang mga salitang "as per our agreement", ang panghuling pangungusap na "so does my daughter." Ito na ang patunay, itim sa puti. Isang kasunduang nagbenta sa kanyang kaligayahan, kapalit ng ambisyon na hindi naman niya hiningi. Binitiwan niya ang laptop na para siyang napaso. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Napaupo siya sa sofa. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang kanyang ama. Ang taong tinitingala niya. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buo. Ang taong dahilan kung bakit siya naging matatag at ambisyosa. Siya. Siya ang may pakana ng lahat. Hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya. Hindi isang marahas na pag-iyak, kundi mga tahimik na luha ng pagkakanulo. Ang 7 taon ng galit niya kay Amihan ay biglang naglaho, napalitan ng isang mas malalim at mas masakit na sugat. Isang sugat na dulot ng sarili niyang ama. Ang buong buhay niya,
ang kanyang karera, ang pagiging CEO niya sa Maharlika Airways. Lahat ba ito ay bahagi ng isang grandiosong plano? Isang gantimpala para sa pagsunod? Isang kastilyong itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan? Naramdaman niya ang marahang paglapat ng kamay ni Amihan sa kanyang balikat. Isang dampi na puno ng pag-unawa. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat ng sakit. Minanipula niya ako. Bulong ni Liwayway sa pagitan ng mga hikbi. Minanipula niya tayong dalawa. Ang tiwala niya sa kanyang ama, na minsan ay kasing tigas ng bakal, ay ngayon ay basag na basag. Wasak. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang bagong emosyon ang umusbong. Galit. Isang nag-aapoy na galit para sa kanyang ama. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bag. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang numero nito. "Anong gagawin mo?" tanong ni Amihan. "Kakausapin ko siya," sagot ni Liwayway. Ang boses ay puno ng yelo. Kailangan kong marinig mula sa kanya mismo. Pinindot niya ang dial button. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. "Anak, kamusta?" Ang masaya at mainit na boses ng kanyang ama sa kabilang linya ay parang lason sa kanyang pandinig. Humigpit ang hawak ni Liwayway sa telepono. Huminga siya ng malalim at sa basag na boses na puno ng sakit at galit, tinanong niya ang tanong na babago sa lahat. "Bakit, Papa? Bakit niyo ginawa to sa akin?" Ang tanong ni Liwayway ay ibinitin sa ere. Puno ng bigat ng 7 taong sakit at pagkakanulo. Sa kabilang linya, isang nakabibinging katahimikan ang sumagot. Narinig ni Liwayway ang marahang pagbabago sa paghinga ng kanyang ama. "Anak, anong sinasabi mo?" Sa wakas, nagsalita si Don Ricardo. May bahid ng pagkalito sa kanyang boses, ngunit para sa pandinig ni Liwayway, ito'y tunog ng pagkukunwari. "Huwag na tayong maglokohan, Papa," sabi ni Liwayway. Ang bawat salita ay matigas. Alam ko na ang lahat. Tungkol kay Amihan, tungkol sa scholarship, tungkol sa kasunduan ninyo." Nakatayo si Don Ricardo sa kanyang malawak na opisina sa Maynila. Ang parehong opisina kung saan niya kinausap si Amihan Salcedo 7 taon na ang nakalipas. Ang telepono sa kanyang kamay ay biglang parang naging napakabigat. Ang tanong ng kanyang anak ay ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Paano? Paano nalaman ni Liwayway? Isang alon ng pagtanggi ang unang rumagasa sa kanya. "Liway, hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Baka kung ano lang ang sinabi sa'yo ng lalaking iyon para guluhin ang isip mo. Nakita ko ang email, Papa." Ang sigaw ni Liwayway sa kabilang linya ay parang isang sampal. Ang email na ipinadala ninyo sa kanya. Ang patunay ng ginawa ninyo. Gumuho ang depensa ni Don Ricardo. Wala na siyang lusot. Ang lihim na maingat niyang itinago sa loob ng maraming taon ay nabunyag na. Isinandal niya ang kanyang sarili sa mesa. Biglang nakaramdam ng panghihina. "Anak." "Huwag ninyo akong tawaging anak," sigaw ni Liwayway. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ay nagiging galit. "Paano ninyo nagawa yon? Kinuha ninyo sa akin ang karapatang pumili. Kinuha ninyo sa akin ang taong mahal ko. Ginawa ko lang yon para sa'yo, para sa kinabukasan mo." Depensa ng kanyang ama. Ang boses nito ay tumataas na rin. Puno ng frustrasyon. "Nakita ko kung paano kanya ginagawang mahina. Nakalimutan mo na ang mga pangarap mo dahil sa kanya. CEO ka ngayon, Liwayway. Hindi mo sana naabot yan kung hindi dahil sa ginawa ko." Tumawa si Liwayway, isang tawang puno ng pait. "CEO, ito ba talaga ang gusto ko o ito ang gusto ninyo para sa akin? Ang kinabukasan na gusto nyo, hindi ang kinabukasan na gusto ko. Ninakaw nyo sa akin ang pagkakataong pumili. Pag-ibig? Ang pag-ibig na yan ang sisira sa'yo.
Giit ni Don Ricardo. Tingnan mo kung nasaan ka ngayon. Nasa tuktok ka ng mundo. Nasa tuktok ako ng mundong kayo ang gumawa. Ang bawat salita ay humihiwa sa kanyang lalamunan. Isang mundong malamig at walang laman. Isang mundong puno ng tagumpay pero walang kaligayahan. Ito ba ang gusto ninyo para sa akin, Papa? Ang maging isang reynang nag-iisa sa kanyang trono ng kasinungalingan? Ang mga salita ni Liwayway ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Reynang nag-iisa, kastilyo ng kasinungalingan. Ganito ba talaga ang tingin sa kanya ng kanyang anak? Ang lahat ng ginawa niya, ang pagiging istrikto, ang matataas na ekspektasyon, ang mahihirap na desisyon, ay ginawa niya dahil sa pagmamahal. Isang pagmamahal na marahil ay naipakita niya sa maling paraan. Gusto niya lang protektahan si Liwayway mula sa sakit, mula sa pagkabigo, mula sa isang buhay na hindi karapat-dapat sa isang alkantara. Ngunit habang naririnig niya ang paghikbi ng kanyang anak, sa kabilang linya, isang nakakayanig na katotohanan ang bumagsak sa kanya. Sa kanyang pagnanais na protektahan ito mula sa sakit, siya mismo ang naging sanhi ng pinakamalalim na sugat. Patawad, anak. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nabasag sa unang pagkakataon. Ang kapangyarihan at awtoridad ay nawala. Napalitan ng isang matandang ama na puno ng pagsisisi. Ang salitang patawad ay hindi nagdulot ng ginhawa. Lalo lang nitong pinalala ang sakit. Dahil ang salitang yon ay isang pag-amin. Isang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Huli na ang lahat para dyan. Sabi niya, ang boses ay wala ng buhay. Ang galit ay napagod na. Napalitan ng isang malawak na nakawalan. Ang tiwala niya sa dalawang pinakamahalagang lalaki sa buhay niya ay nawasak sa loob lang ng 24 na oras. Pinatay niya ang tawag. Sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, ibinato niya ang telepono sa pader. Nagkalasog-lasog ito tulad ng kanyang puso. Napaupo siya sa sahig. Niyakap ang kanyang mga tuhod at humagulgol. Isang iyak na puno ng sakit, galit at pag-iisa. Nawala na ang lahat. Ang kanyang nakaraan ay isang kasinungalingan. Ang kanyang kasalukuyan ay isang hawla. Ang kanyang kinabukasan ay isang malaking blangkong espasyo. Nararamdaman niya ang presensya ni Amihan sa silid. Ngunit parang milya-milya ang layo nito. Paano siya magtitiwala ulit? Kanino? Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Isang CEO na nawalan ng kontrol. Isang anak na nawalan ng ama. Isang babaeng nawalan ng tiwala sa pag-ibig. Narinig niya ang mahinang pagkatok sa pinto ng kanyang hotel suite. Ngunit hindi niya ito pinansin. Sino pa ba ang hahanapin niya? Wala nang natitira. Patuloy ang pagkatok. Mahina, ngunit matiyaga. Isang presensyang hindi sumusuko sa gitna ng kanyang kadiliman. Nakatayo si Amihan sa labas ng pinto ng suite ni Liwayway. Naririnig niya ang mahinang tunog ng pag-iyak mula sa loob. Bawat hikbi ay parang isang patalim na tumataraka sa kanyang puso. Siya ang nagsimula ng lahat ng ito. Kahit pa para sa kabutihan ng kanyang intensyon noon, hindi maikakaila na ang kanyang pananahimik ang nagtanim ng unang binhi ng sakit. Patuloy siyang kumatok, marahan lang, ayaw niyang maging puwersa. Gusto niya lang ipaalam na nandito siya, na hindi ito nag-iisa. Nang walang sumagot pagkatapos ng ilang minuto, lumapit siya sa isang house phone sa corridor at tumawag sa front desk. Hello, this is Captain Amihan Salcedo. I'm a guest here. I'm outside Miss Liwayway Alcantara's suite. Paliwanag niya, pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. I'm worried about her. I can hear her crying and she's not answering the door. Can you please send someone with a master key? Dahil sa estado niya bilang kapitan ng Maharlika Airways at dahil na rin sa pag-aalala para sa kanilang VVIP guest, agad na sumang-ayon ang hotel staff. Ilang saglit lang, dumating ang isang security personnel kasama ang manager ng hotel. Pagbukas ng pinto, isang eksena ng kalungkutan ang bumungad sa kanila. Nakaupo si Liwayway sa sahig
Sa gitna ng silid, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mamahaling business suit ay gusot na. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang mga piraso ng basag na telepono ay nakakalat sa di kalayuan. Siya ang imahe ng isang taong nawalan ng lahat. Sinensyasan ni Amihan ang hotel staff na ayos lang ang lahat. Ako na ang bahala sa kanya. Maraming salamat. Nang maiwan silang dalawa, marahan niyang isinara ang pinto. Hindi niya alam kung ano ang unang gagawin. Gusto niya itong yakapin, pero alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ang kailangan ni Liwayway ngayon ay hindi awa o pagmamahal na pilit. Ang kailangan niya ay espasyo at isang tahimik na presensya. Lumapit siya at maingat na pinulot ang mga piraso ng basag na telepono, inilagay sa basurahan. Kumuha siya ng isang bote ng tubig mula sa minibar. Binuksan ito at inilapag sa sahig malapit kay Liwayway. Pagkatapos, umupo siya sa sahig. Ilang talampakan ang layo mula rito. Hindi sa sofo, hindi sa silya, sa sahig. Para maging kapantay niya, para iparamdam na hindi siya nakatingin mula sa itaas, kundi kasama niya sa ibaba. Hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabi tungkol sa pagpapatawad. Wala siyang sinabi tungkol sa pag-ibig o sa nakaraan. Wala siyang sinabi tungkol sa kinabukasan. Nananatili lang siyang nakaupo roon, sa katahimikan. Handa siyang maghintay, kahit gaano katagal. Lumipas ang mga minuto na tila mga oras. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pag-iyak ni Liwayway at ang tunog ng kanilang paghinga. Hanggang sa dahan-dahang humina ang pag-iyak. Inangat ni Liwayway ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumugto at pula. Tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa bote ng tubig. "Bakit ka nandito?" tanong nito. Ang boses ay paos at halos walang buhay. "Dahil ayokong mag-isa ka," simpleng sagot ni Amihan. Tinitigan siya ni Liwayway na para bang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Naghahanap ng anumang bahid ng pagkukunwari, ngunit wala itong nakita. Tanging isang lalaking handang samahan siya sa kanyang kadiliman. Dahan-dahan, gumapang ito palapit sa kanya. Hindi ito nagsalita. Umupo lang ito sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. At doon, sa katahimikan ng gabi, sa isang banyagang lungsod, isang bagay na matagal nang nawala ang nagsimulang bumalik. Isang maliit na sinulid ng tiwala. Ilang sandali pa, naramdaman ni Amihan ang pagbigat sa kanyang balikat. Isinandal ni Liwayway ang kanyang ulo. Napapikit si Amihan, pinipigilan ang sariling emosyon. Ito ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay. At ngayong gabi, ang tanging maibibigay niya ay ang kanyang balikat. At sa ngayon, sapat na yon. Hinayaan niya itong umiyak muli hanggang sa ang mga hikbi ay naging mahinang paghinga. Hanggang sa makatulog ito, dala ng sobrang pagod at sakit ng kalooban. Maingat na maingat. Binuhat niya si Liwayway at inihiga sa sofo. Kinumutan niya ito gamit ang isang throw blanket. Tinitigan niya ang payapang mukha nito habang natutulog. Ang mga bakas ng luha ay tuyo na sa kanyang mga pisngi. Hindi siya umalis. Kumuha siya ng isang upuan at inilagay sa tapat ng sofo. Doon siya umupo. Binabantayan ang pagtulog nito. Binabantayan ang babaeng minsan niyang pinalaya at ngayon ay sisikapin niyang tulungang bumuo muli. Nang magsimulang sumilip ang liwanag ng umaga sa bintana, tumayo si Amihan para magtimpla ng kape. Inilagay niya ang isang mainit na tasa sa coffee table sa tabi ng sofo. Kumuha siya ng isang piraso ng hotel stationery at nagsulat ng isang maikling mensahe. Inilagay niya ito sa tabi ng kape. "Kaya mo yan, Liway. I'm here." Nagising si Liwayway sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa unang ilang segundo, naramdaman niya ang pananakit ng kanyang ulo at ang pamumugto ng kanyang mga mata. At pagkatapos, bumalik ang lahat. Ang tawag, ang katotohanan, ang sakit.
Napabalikwas siya ng upo. Nasaan siya? Nasa sofo, nakakumot. At sa mesang nasa kanyang harapan, may isang tasa ng mainit na kape at isang sulat. Kaya mo yan, Liway. I'm here. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya si Amihan. Nakaupo sa isang armchair sa tapat niya. Nakayuko at mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagod, ngunit meron ding kapayapaan. Hindi siya iniwan. Sa gitna ng lahat ng gulo at sakit, may isang taong nanatili. Ang realisasyong yon ay parang isang maliit na kandila sa madilim na silid ng kanyang puso. Kinuha niya ang tasa ng kape. Ang init nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Humigop siya. Ang pait ng kape ay tila gumising sa kanyang diwa. Tiningnan niya ang orasan. 2 oras na lang bago magsimula ang final presentation. Ang kanyang huling laban para sa kontrata. Kahapon, gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang umuwi at talikuran ng lahat. Ang kumpanya, ang pangalan, ang kasinungalingan. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang natutulog na si Amihan at ang sulat na iniwan nito, isang bagong damdamin ang umusbong sa kanya. Hindi na ito tungkol sa kanyang ama. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay sa sarili. Ito ay para sa kanya. Ito ay para sa lahat ng sakripisyo, totoo man o hindi. At ito ay para ipakita sa Silangan Air na hindi siya basta-basta matitibag. Dahan-dahan siyang tumayo para hindi magising si Amihan. Naligo siya at nagbihis. Pinili niya ang isang puting-puting business suit. Puti. Simbolo ng isang bagong simula. Naglagay siya ng light makeup para itago ang pamumugto ng kanyang mga mata. Nang humarap siya sa salamin, hindi na ang basag na babae ng kagabi ang nakita niya. Nakita niya ang isang mandirigma. Han! Mahina niyang tawag. Agad na nagising si Amihan, tila alerto. Liway? Okay ka na? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Mananalo ako ngayon. Sa Azul Ballroom, ramdam ni Liwayway ang mga matang nakatutok sa kanya. Ang ilan ay may paghanga, ang ilan ay may pag-usisa, at mula sa mesa ng Silangan Air, may halong pangaasar. Nang siya na ang tinawag sa entablado, huminga siya ng malalim. Sa isang sulok sa likuran ng silid, nakita niya si Amihan, nakatayo, nakasandal sa pader. Nagtama ang kanilang mga mata. Tumango ito sa kanya, isang tahimik na mensahe ng suporta. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Liwayway, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Kahapon, ipinakita ko sa inyo ang mga numero na nagpapatunay kung bakit ang Maharlika Airways ang pinakamahusay na pagpipilian. Ngayon, gusto kong ikwento sa inyo kung ano talaga ang aming ibinebenta. Naglakad siya palayo sa podium, mas piniling maging malapit sa kanyang mga tagapakinig. Hindi kami nagbebenta ng mga upuan sa eroplano. Hindi kami nagbebenta ng mga flight. Ang ibinebenta namin ay tiwala. Ang salitang tiwala ay tila may kakaibang bigat. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng CEO ng Silangan Air. Tiwala na ihahatid namin kayo sa inyong destinasyon ng ligtas. Tiwala na ang aming serbisyo ay mula sa puso. At higit sa lahat, tiwala na ang aming pakikipagnegosyo ay nakabatay sa integridad at respeto. Dahil para sa amin sa Maharlika Airways, ang tiwala ang aming pinakamahalagang kargamento. Ang kanyang mga salita ay puno ng dobleng kahulugan. Isang mensahe para sa mga kliyente at isang patama sa kanilang katunggali. Sa isang industriya kung saan ang isang maling galaw ay maaaring magdulot ng kapahamakan, hindi namin kayang isugal ang tiwala ng aming mga kliyente at partners sa pamamagitan ng mga maruruming taktika o mga planong ginagawa sa dilim. Ang aming pangalan ay lumilipad ng mataas, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa integridad na bumubuo sa aming mga pakpak. Isang mahinang bulungan ang narinig sa buong silid. Lahat ng mata ay napunta sa direksyon ng Silangan Air.
Ang CEO nila, si Mr. Vargas, ay namumula ang mukha. Nang matapos magsalita si Liwayway, isang sandali ng katahimikan ang namayani. At pagkatapos, isang malakas na palakpakan ang pumuno sa ballroom. Nanalo siya. Alam niya yon. Hindi lang dahil sa kanyang mga numero, kundi dahil sa kanyang paninindigan. Habang bumababa siya sa entablado, sinalubong siya ng mga pagbati. Ang kanyang puso ay puno ng isang uri ng tagumpay na ngayon niya lang naramdaman. Isang tagumpay na nanggaling sa kanyang sariling lakas. Nang humupa na ang mga tao, hinanap ng kanyang mga mata si Amihan. Ngunit bago niya ito makita, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daan. Napahinto siya. Nakatayo sa kanyang harapan. Mukhang mas matanda ng 10 taon at may bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata ay ang kanyang ama. Si Don Ricardo Alcantara lumipad mula Maynila papuntang Sydney para lang makita siya. Ang pagkikita nila ng kanyang ama sa gitna ng ballroom ay tila nagpatigil sa oras. Ang ingay ng paligid ay naglaho. Ang natira lang ay silang dalawa. At ang 7 taon ng mga non-said words na namamagitan sa kanila. Anak, nabasag ang boses ni Don Ricardo. Nakita ni Liwayway ang mga luhang namumuo sa mga mata ng kanyang ama. Mga luhang hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Ang imahe ng makapangyarihang Don Ricardo ay nawala. Napalitan ng isang nagsisising ama. Hindi nagsalita si Liwayway. Hinintay niya. Lumipad ako dito para sabihin sa iyo ng harapan. Huminga ito ng malalim. Patawad anak, patawarin mo ako. Ang mga salita ay simple, ngunit puno ng bigat. Nagkamali ako. Sa sobrang pagnanais kong protektahan ka, ako pa ang nakasakit sa iyo. Ang ambisyon ko para sa iyo ay naging lason. Patawad, Liwayway. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Tinitigan ni Liwayway ang kanyang ama. Ang galit na naramdaman niya kahapon ay napalitan ng isang malalim na lungkot. Oo, sinaktan siya nito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakikita niya pa rin ang pagmamahal, kahit na ito ay isang pagmamahal na naligaw ng landas. Bakit hindi ninyo ako pinagkatiwalaan, Papa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina. Bakit hindi ninyo pinagkatiwalaan na kaya kong magdesisyon para sa sarili ko? Isang luha ang tuluyang pumatak mula sa mata ni Don Ricardo. Dahil natakot ako. Natakot akong mawala ka sa akin. Patawad. Sa sandaling iyon, isang bagay ang luminaw sa isip ni Liwayway. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo. Ito ay para sa sarili mo. Ito ay ang pagpili na bitawan ng bigat para makahinga kang muli. Dahan-dahan, tumango siya. Pinapatawad ko na po kayo, Papa. Hindi niya ito niyakap. Hindi pa. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Ngunit ang mga salitang yon ay sapat na. Isang maliit na hakbang patungo sa isang bagong simula para sa kanilang dalawa. Iniwan niya ang kanyang ama na nakatayo roon, umiiyak ng tahimik. Kailangan nilang pareho ng espasyo. Hinanap niya si Amihan. Nakita niya itong naghihintay sa labas ng ballroom. Binibigyan siya ng pagkakataong harapin ang kanyang ama ng mag-isa. Nang makita siya nito, isang ngiti ng ginhawa ang sumilays sa mga labi nito. Halika, sabi ni Amihan. Inilahad ang kanyang kamay. May gusto akong ipakita sa iyo. Nag-alinlangan si Liwayway ng 1 segundo. Pagkatapos ay tinanggap ang kamay nito. Ang init ng palad ni Amihan ay pamilyar at nakakapanatag. Dinala siya ni Amihan sa Sydney Tower Eye, ang pinakamataas na istruktura sa syudad. Sumakay sila sa elevator hanggang sa observation deck. Mula doon, tanaw nila ang buong syudad, ang mga nagtataasang gusali, ang asul na dagat, ang sikat na Opera House at Harbor Bridge. Ang lahat ay tila napakaliit mula sa itaas. Noong nag-aaral pa ako sa flight school, simula ni Amihan habang nakatingin sila sa tanawin. Sa bawat paglipad ko, sa bawat pag-angat ng eroplano, ito ang nakikita ko.
ang mundo mula sa itaas. At sa bawat pagkakataon, ikaw ang naiisip ko. Tumingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Naiisip ko na sana, kasama kita. Na sana, nakikita mo rin ang ganda ng mundo mula sa pananaw ko. Na sana, hindi ko binitawan ang kamay mo. Han, hindi ko na maibabalik ang kahapon. Liway. Pagpapatuloy niya, mas humigpit ang hawak sa kanyang kamay. Ang 7 taon na nawala ay hindi na maibabalik. Pero hayaan mong ibigay ko sa iyo ang lahat ng bukas ko. Isang bukas na puno ng katotohanan. Isang bukas na walang lihim. Isang bukas kung saan haharapin natin ang lahat ng magkasama. Dahan-dahan, lumuhod si Amihan sa kanyang harapan sa gitna ng observation deck. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Liwayway Alcantara, ang una at huli kong pag-ibig, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Alam kong masyadong mabilis. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. Pero ayoko nang magsayang pa ng kahit 1 segundo. Will you give us a second chance? Will you marry me? Ang mga luha ni Liwayway ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit o galit. Ito ay mga luha ng pag-asa, ng kaligayahan, at ng isang pag-ibig na nahanap muli ang daan pauwi. Yes, bulong niya. Yes, Han. Yes. Isinuot ni Amihan ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, naramdaman muli ni Liwayway na siya ay buo. Epilogue. 5 taon ang lumipas. Nakatayo si Liwayway Alcantara Salcedo sa viewing deck ng paliparan. Hawak ang kamay ng kanyang panganay na anak na lalaki. Sa kanyang kabilang braso, karga niya ang kanyang bunsong kambal, isang babae at isang lalaki. Isang eroplano ng Maharlika Airways ang marahang lumapag sa runway. Mula sa bintana ng cockpit, kumaway ang piloto. Kumaway pabalik ang mga bata. Si Daddy! Masayang sigaw ng panganay. Ngumiti si Liwayway. CEO pa rin siya ng kumpanya. Mas matagumpay at mas respetado kaysa dati. Si Don Ricardo, na ngayon ay isang mapagmahal na lolo, ay masayang nagretiro na. Nang makapasok si Amihan sa terminal, sinalubong siya ng yakap at halik mula sa kanyang mag-iina. Welcome home, Captain, sabi ni Liwayway. It's good to be home, Mrs. CEO. Sagot ni Amihan, hinalikan ito sa labi. Habang papalubog ang araw, magkakasama nilang pinanood ang isa pang eroplano ng Maharlika Airways na lumilipad patungo sa dapit hapon. Isang bagong paglipad, isang bagong pag-asa, isang bagong Liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Liwayway at Amihan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig, kundi tungkol din sa tapang na magpatawad, sa lakas na bumangon mula sa pagkakamali, at sa pananampalatayang mayroong liwanag kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell
para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.